That is our mission, to bring Christ to people, to evangelize the kingdom of God. Itanim mo sa puso't isip namin, O Diyos. Tungkulin mo, Father. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga, Perlas ng Silanganan. Magandang umaga, mga kapukpukan. Nandito na naman po tayo sa ating lingguhang pagninilay sa banal na Ebanghelyo. At ngayon, nandito po tayo sa dakilang kapistahan ng pagbibinyag sa ating Panginoong Jesucristo. Pagninilayan po natin ang napakagandang Ebanghelyo, Marcos 1:9 hanggang 11. Maigsi lang ang banal na Ebanghelyo, pero punong-puno po ito ng kahulugan para sa ating pananampalataya. Pero bago ko simulan ang pagninilay na iyan, pagnilayan natin, mga kapatid ko, ang kahulugan ng sarili nating binyag. Nandito po tayo ngayon sa Pook Binyagan ng ating parokya. Nandiyan ang imahe ng Panginoong Jesucristo, binibinyagan ni San Juan Bautista. Ito po ang Pook Binyagan. At nandyan ang ating Paschal Candle sa mga binibinyagan, tinatanglawan ng ilaw, ng liwanag ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang ating kaliwanagan. Ngayon, mga minamahal kong mga kapatid, pagnilayan natin ang napakagandang Ebanghelyong ito. Ang pagbibinyag sa Panginoong Jesucristo ay ang kauna-unahang pagbubunyag ng Diyos ng kaniyang sarili sa tatlong persona. Ang Ama sa pamamagitan ng kanyang tinig, ikaw ang aking minamahal na anak na lubos kong kinalulugdan. Ang Espiritu Santo sa anyo ng kalapati na bumaba sa ating Panginoong Jesucristo at ang Panginoon na bininyagan ni Juan Bautista. Alam nyo, importante sa atin yan sapagkat iyan ang pinaka-supremong artikulo, dogma ng ating pananampalataya. We believe in one God in three divine persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya makabuluhan ang binyag na ito. At kaya kapag tayo po'y nagbinyag, binibinyagan natin ang sanggol sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At iyong formula na yon ay importante sapagkat sa pamamagitan ng formulang iyan at ng gagamitin na tubig, balido ang binyag. Ang bata na bininyagan, kahit sino ang nagbinyag, mga minamahal ko mga kapatid, ay nagiging tagapagmana ng paghahari ng Diyos, nagiging kabahagi ng sambayanang Kristiyano, at higit sa lahat, siya po ay nagiging anak ng Diyos. Ngayon, mga minamahal ko mga kapatid, ang binyag ng Panginoong Jesucristo, ang unang misteryo sa liwanag na ginawa sa atin ng ating Santo Papa Juan Pablo Ikalawa sa tinatawag nating misteryo ng liwanag ay importante, lalong-lalo na mga minamahal ko mga kapatid, sa paglilingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang nangyari doon sa Ilog Jordan ay simula ng kanyang tinatawag na public ministry. Nung siya'y binyagan ni Juan Bautista, yan na po ang katapusan ng buhay, o sabihin na natin, ng buhay pangangaral ni Juan. Sapagkat yung pinaghandaan niya ay dumating na, nandirito sa harapan niya, bininyagan niya, at ito na po ang magpapatuloy ng kanyang sinimulan. Ang pangangaral ni Juan na pagsisihan at talikdan ng kasalanan ay ipagpapatuloy ng Panginoon sa kaniyang pangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, si Juan nagsalita. He
must increase and I must decrease. Tapos na po si Juan. Kaya ang mga alagad ni Juan, itinuro niya na patungo sa Panginoon. Sa Ebanghelyo ni Juan, ang sabi po niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. At ang mga alagad ni Juan ay sumunod sa ating Panginoon Kristo. Si Juan ay magkukubli, si Kristo ay maglalantad na ng kanyang sarili at ipahahayag niya na totoo ang mensahe ni Juan. Ngayon, ang binyag ni Juan ay binyag ng pagsisisi. May pagsisisihan ba ang Panginoon? Wala po siyang kasalanan. Bakit siya nagpabinyag? Ang sagot, sapagkat nakiisa siya sa mensahe ni Juan. He allied himself to John. Jesus allied himself to John. He accepted John's preaching. And it is true. Pinatotohanan ni Jesus na totoo ang pangangaral ni Juan at pinatotohanan, mga minamahal kong mga kapatid ni Juan, na nandirito na ang tagapagligtas sa gitna nila. Kaya talagang sinabi ni Juan, yung kasunod ko, bibinyagan kayo sa Espiritu Santo, hindi lamang sa tubig. Mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Kaya tinanggap ng Panginoon yung mensahe na iyan para patutuhanan sa mga tao na nandirito na sa gitna ninyo ang sinabi ni Juan na isang makapangyarihan kaysa sa kanya. And ito ang entrada ng Panginoong Kristo sa pamayanan. This is His entrance to the community. Ang binyag na iyan ay pagpasok niya sa pamayanan ng Kristiyano na matagal nang naghihintay sa pangako, sa katuparan ng pangako ng Diyos. Pinasok ng Panginoon ang komunidad o pamayanan ng mga makasalanan. Parang ganon din sa buhay natin kapag tayo dumadalo ng banal na Eucharistia. Kasama niya, kasalo niya tayong mga makasalanan. Sapagkat ang lahat ng iyan ay binubuod lamang sa isang pangungusap. Mahal tayo ng Diyos. Kaya nakiisa siya sa mga makasalanan. Hinikayat niya ang mga makasalanan na makapagbalik loob sa Diyos. At ipinakita ng Panginoong Jesus na mayroong Diyos na mapagmahal na ating Ama. Kaya makahulugan sa atin ang binyag na ito ng Panginoon sa Ilog Jordan. Dahil talaga sa simula ng kanyang buhay o pampublikong ministeryo, iniyalay na ng Panginoon ang kanyang sarili para sa lahat. At yan ang ginagawa at patuloy niyang ginagawa sa atin araw-araw. Lalong-lalo na sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Patuloy niyang iniaalay sa atin ang kanyang buhay. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Usisain mo ang iyong sariling binyag. Natatandaan mo ba kung kailan ka bininyagan? Alam mo ba kung anong kahulugan ng pangalan na ipinagkaloob sa iyo? Importante ang pangalan sa binyag. Hindi basta-basta binibinyagan ng bata sa kung ano-anong pangalan. Dapat talaga Kristiyano ang pangalan o may relasyon sa Diyos. Ngayon, kung ano-ano na lang ay pinapangalan sa bata, kung minsan, baka maging katatawanan yung bata kapag lumaki dahil sa pangalan. Ako'y nagbinyag. Tinanong ko, pangalan ng bata. Ang sabi ng magulang, Apple. Pag tinignan ko yung anak nuknukan ng itim. Hindi naman mapula. Ang pangalan ay Apple. Baka lokohin to pagdating ng araw, gawing apulid. O duhat. Ang dapat ang pangalan ko ito, duhat. Pero, alam mo, dapat yung talagang sabihin mo, magiging misyon ng bata sa kanyang paglaki. Ganun ang ibibigay mong pangalan sa kanya. Hahalongkatin ng bata yung kahulugan ng kanyang pangalan. Binigyan ng pangalan nung panahon ng uso pa si Michael Jordan, number 23. Ang ibinigay na pangalan sa bata ay Jordan. Wala namang masamang ganon. Tinanong ko yung magulang, bakit po Jordan? Fan po kami ni Michael Jordan. Ganitong kalalaki lang yung magulang ko. Ang liliit to mga magulang. Gusto maghihigante yung alak. Kung talaga sa totoo lang, pag nilayang mabuti kung ano yung magiging anak mo sa hinaharap. At yun ang
halungkatin mo kung anong dapat na pangalan bagay para sa Kanya. Importante yan, sa binyag. At para sa mga nag-aanak sa binyag, hindi basta-basta pwedeng kahit sino na lang dadamputin mo. Ang totoo, ang maisusulat lang sa aklat, yung canonical books, mga minamahal ko mga kapatid, dalawa. Isang ninong, isang ninang. Hindi po natin kailangan ng isang batalyong ninong at isang barangay na ninang. Hanggang dalawa lang po. Dalawang ninong, dalawang ninang. Hindi paramihan po ito ng ninang. Huwag niyong gawing hanap buhay yung bata. 500 na lang ang isa. Kung 2 po yan Mga minamahal ko mga kapatid, 10,000 na rin. Huwag ganon, Huwag ganyan. At yung pong ninong ay dapat katoliko. At saka dapat namumuhay ng moral. Hindi 2 asawa, hindi sugalero. Hindi, sabihin na natin, hindi immoral. Kinakailangan siya talagang ituturing ng bata na kanyang magulang pagdating ng panahon. At yan mga minamahal ko mga kapatid, essential sa binyag. Huwag niyo kakalimutan. Kapag nagpabinyag, siguraduhin na ipagdasal na mabuti ang papasuking pintuan ng lahat ng sakramento, ang sakramento ng binyag. Hari nawa, mapagnilaya mo kung bakit anong pangalan na ibinagkaloob sa iyo. Kapwa ako, Roman. Importante yan. Si San Roman ay isang pari, masayahing pari, at ako po bilang Father Roman, nabuhay din sa likod ng santo sa kabila ng aking pangalan, masayahing pari. Ikaw din, tandaan mo kung anong ibig sabihin ng pangalan mo, hanapin mo yan, sapagkat that's the only thing you can bring into heaven, your name. Wala ka nang madadala sa langit na ipinagkaloob sa iyo ng iyong mga magulang na meron ka, kundi ang iyong pangalan. Of course, sa pangalan na yan, dapat mabaon din ang pagmamahal na ipinunla ng Panginoon sa iyo nung ikaw ay maging tao, sapagkat nilikha ka niya sa larawan ng pagmamahal. Kapatid ko, sa dakilang kapistahang ito ng pagbibinyag sa Panginoon, hari nawa, maganap natin ang first mission natin sa binyag. Katulad ni Jesus, ipahayag sa lahat ang pagmamahal ng Diyos. That is our mission, to bring Christ to people, to evangelize the kingdom of God. Pukpukin mo, Father. Ibaon mo, kapatid, mahal ka ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Well, sa shout-out lang ako. Wait lang. Magpapasalamat lang po ako sa merong tumangkilik, nagpadala ng express. Thank you so much. Yan, Fanatic ng Pukpukin Mo Father. Ayan, ang ganda. From Fanatic of Pukpukin Mo Father. Ayan, nandito. At alam mo kung ano ginawa niya? Yung mga messages ng Pukpukin Mo bawat season, bawat episode, pinagnilayan po niya, hinimay niya, sinamarize niya yung ilan yung napulot niya, inilagay niya ang ilang mga bagay. Nakapagbigay na rin po ito sa akin dati pa. At nandoon din yung mga messages niya. Pag nagbigay, lalagyan po ito. Naglagay po ng regalo doon sa loob. At ang mga inilagay po niya dito, magagamit ko po, mga sabon, ganyan, lotion, Baka naman. Di ba? Hello, thank you so much sa mga sumusuporta sa Pukpukin Mo Father. At gusto kong pasalamatan sa episode nito, yung mga Dominican Sisters of St. Joseph na nakibahagi sa aking Pukpukin Mo Father nung nagbisa po ako doon sa unang araw ng kanilang pag-nunubina kay St. Joseph, the patron saint of the church. Thank you so much. Bye! Pukpukin Mo Father. Turuan mo ang pusong magmahal ng tunay, at sa bawat sandali, pagmamahal ang taglay. Ilanhin mo sa puso't isip namin, O Diyos, salita ng buhay na
isip